Bahagyang nabalot ng tensyon ang demolisyon sa Biaya Road sa Quezon City. Hinarang ang demolition team ng puwersa ng mga pinapaalis na residente. Pero sa huli nanaiga mga otoridad at natuloy pa rin ang demolisyon. Dalawang arestado sa gulo. May ulat on the spot si Dante Perello. Dante? Yes, Rafi, sa laki nga ng puwersa ng demolition team rito ay wala nang nagawa itong mga residente sa tabi ng Biaya Road para pigilan at ipagtanggol ang pagiba sa kanilang mga bahay. Noong una, sinubukan pangharangan ng mga residente ng barikadang kahoy at gulong ng sasakyan ng daraanan ng demolition team. Pero hindi rin ito umubra dahil bukod sa nakakalat ng mga pulis, may mga tauhan rin ng BJMP at BFP. Kalaunan, naagaw rin ng mga otoridad ang iniharang nilang mga barikada. Pero di rin naman agad basta sumuko ang mga residente at nag-human barricade sila. Makailang ulit tuloy nagkagirian ng magkabilang kampo. Sa huli, nakalapit rin ang demolition team, kaya wala nang nagawa ang mga residente kundi mapaiyak at masdan na lamang habang ginigiba ang kanilang mga tirahan. Wala namang nasaktan pero dalawa ang naaresto matapos nilang tangkaing pigilan ng mga otoridad. Overkill raw may tuturing ang ginawa ng mga otoridad dahil sa dami ng kanilang puwersa, gayong nasa mahigit 100 lamang daw ang mga bahay na kailangang i-demolish. Hindi naman po sila mapakiusapan eh. Hindi na nga kami lalaban eh. Wala na nga magawa yung mga tao. Bakit ganon? Wala silang awa. Ang daming pulis. Ilalabas lang naman yung mga gamit. Bakit sila ganyan? Hindi man lang sila naawa sa mga tao. Ang dami-dami pang mga pulis. Ilang bahay ang nandiyan nakatayo. Pero ginigiba nila. Ano po ba yung sinasabi ni Maruhat na walang demolisyon? Pero anong nangyayari? Bakit ngayon nagigibayan? Ayon naman sa QCPD, kailangan raw itong gawin base na rin sa mga nauna ng karanasan rito kung saan may nambato at nagpaputok pa ng baril. Kasi as per experience in the past, pagkakakulang yung employment tao, meron silang tendency i-challenge. So, we deem it necessary na to preclude the challenge from them, mag-employ tayo ng appropriate number of people. Tutol ang mga nakatira sa gilid ng Biaya Road na sakop ng Barangay Central sa road widening ng DPWH na bahagi naman ng proyektong Quezon City Central Business District na itatayo sa North at East Triangle ng lungsod. Illegal rin umano ang demolisyon dahil Mayo at Nobyembre pa noong isang taon ang huling notice of eviction na natanggap ng mga residente. Rafi, una nang nailipat ang ilan sa mga residente sa tabi ng Biaya Road ng NHA sa relokasyon sa Montalban, Rizal. Pero dahil nga umano sa kawalan ng kabuhayan doon, ay napilitan silang bumalik dito. At yan ang mainit na balita mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Rafi. So Dante, bago nitong demolisyon ngayong araw, ay wala ba silang bagong natanggap na eviction notice? Yan ang sabi ng pinaka-leader ng Neighborhood Association. Wala raw silang natanggap. Pero ayon naman dito sa mga otoridad, yung daw ibinigay nila noong nakaraang taon na notice sa eviction na effective pa rin naman daw. Actually, kaya lang daw umabot hanggang ngayon ay dahil pinagbigyan sila para magkaroon ng pagkakataon na mag-self-demolish, Rafi. At so walang abiso na ngayon isasagawa yung demolisyon dito sa mga kabahayang apektado? Mukhang ganun lang lumalabas, Rafi, kasi kailangan din kasi daw gawin ito ng mga otoridad para nga maiwasan na makapaghanda itong mga militanteng grupo na sumusuporta sa kanila dahil maaari na naman itong mauwi sa gulo sakaling mangyari yan. Okay, maraming salamat, Dante Perello.